sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel mga master. At ngayon pong araw na ito ay pupunta tayo ng Antipolo. Meron tayong pick up na. At isasabay na rin natin yung yung resibo na, hindi natin naibigay kahapon. Idadaan natin ng Taytay. So yun, isa lang naman ang ruta natin kaya okay lang to, no? May sasabay na natin. So medyo hassle nga nangyari kahapon dahil nakalimutan natin yung resibo, pero pumayag naman yung yung owner na kahit ngayon na lang. So yun na yung gagawin natin ngayon mga master. Okay, so meron na po tayong pick up papuntang Antipolo at pipick upin na natin ngayon yung parcel natin. Dito lang to sa may amin, malapit lang. Grabe, alam nyo talagang sa totoo lang ngayon dito sa Lalamove, kung talagang yung tipong naghahanap ka ng malaking kitaan na, hindi na kagaya ng dati yung kitaan mga master, no? So ako tip ko dun sa mga ibang rider, no, kung meron kayong ibang trabaho, no, ayan, gawin nyo lang itong part-time na Lalamove. Kasi sa ngayon po mga master, ako ayoko magsinungaling sa inyo, no. Hindi talaga hindi stable ang kitaan dito. Medyo mababa talaga ngayon. Kasi kinukumpara ko yung mga dating mga biyahe natin dito sa mga lugar na pinupuntahan natin ngayon. Ang baba na, yung dating 250 ngayon 190 na lang, 170, ganun. Ang laki ng binaba. Yung mga dating 200 ngayon nasa 150 na lang, gano'n, mas pinababa talaga. So kailangan mo lang talaga maging madiskarte sa pagbiyahe para kumita ka. At syempre, wag mong aalisin yung double booking kasi napakahalaga nung double book na yan, no? Kung doon nga sa double book medyo lugi-lugi pa eh. Ayan, yan ang nakikita ko ngayon. Medyo naging mas pinababa talaga ang ngayon. So ang nagsasuffer dito walang iba kundi ang mga riders. Wala nang iba, period. Riders ang nagsasuffer dito mga master. Tayo sa nandito na po tayo sa ating pick up ng master. Pwede ko bang tapean to, sir? Yun naman yung picture sa kanya. Pero box na lang ang napicturean ko, nakasell yun eh. Ito po. So ganyan po ngayong kababa ang rate ni Lalamove. Pero sa kabila ng sobrang baba ng rate ni Lalamove, marami pa rin bumibiyahe kasi nga syempre marami rin talagang nangangailangan kahit papaano extra income, 'di ba? At alam nyo dito sa sa courier service na to, sa app na to, isa lang naman ang talo dito mga master, yung rider. Si kawawang rider lang, wala nang iba, no? Ang panalo dito walang iba kundi si Lalamove at si client. Ayan, so yun lang mga master, no? Talo si rider dito, lalo na kung si rider ay bago lang at wala pang masyadong diskarte. So yun po ang mangyayari sa rider. Kaya ako, payo ko dun sa mga rider, kailangan dumiskarte kayo dito sa app, no? Kung kinakailangan manghingi kayo ng additional, manghingi kayo. Kasi talo tayo, no? Ngayon, kung nagmamadali si rider at talagang di na makapaghintay, hingaan nyo ng additional, double book, di ba? Ganun na lang. Kasi dito sa app, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, talo si rider, no? Ang laki ng binaba talaga. You just imagine mga master, 5 pesos per kilometer na lang. Daig pa, saver. Parang saver na lahat ng booking dito. Hindi lang sinasabi nila Lalamove na saver, pero lahat ng booking saver na, no? Yun na yun eh. Pero wala nakalagay. Pero ang rate ngayon ni Lalamove is saver. Huwag kayong kuha ng booking. Huwag kayong basta swipe na lang. Tingnan nyo maigi yung amount, yung layo. Kasi matatalo kayo sa gasolina at saka pagod, diba? Huwag kayong magpapagulang. So ako po mga master, sinasabi ko to sa inyo para yung ibang mga rider
hindi naman malugi sa sa kanilang mga biyahe. Kasi sayang yung pagod nyo tsaka yung hirap nyo, no? Ayan ako kahit na ruta ko na pinupuntahan ko, tinitingnan ko muna yung yung mga amount tsaka yung kilometrahe. Pag hindi talaga pwede, hindi ko kinukuha kahit papunta na dun sa ruta ko. Dun sa mga kliyente, kung nakakapanood ng video natin, kung gusto niyo magmadali, kayo, no? Huwag kayo dito sa Lalamove mag-book. Dahil sa sobrang baba ng dito, ng fare, talagang magiging matagal talaga yung nyo, yung service nyo, o yung delivery nyo. Alam nyo, pag dahil sa sobrang baba na ng ng booking, no? Sobrang baba na. Syempre, yung poor payment na binibigay ni Lalamove ngayon, ang kalalabasan niyan, poor service din, di ba? Sa sobrang baba ng binabayad ni Lalamove sa mga rider, huwag nyo nang expect na yung service magiging 100% maganda. Kasi hindi mangyayari yon dahil kailangan kumita si rider. Mag-aantay talaga kayo ng matagal. Ganun ang mangyayari nun. Kung maganda ang fare, maganda ang kitaan, malamang maganda rin ang service niyan, di ba? Kasi kailangan ma-complement yung payment sa service. Hindi pwedeng poor payment pero good service. Hindi pwedeng ganun. Dahil wala namang libreng gasolina. Ba, hindi naman libre ang gasolina. Tama ba ako mga master? So, pasensya na dun sa mga kliyente. Talagang no choice. Talaga tayo, mag-aantay talaga kayo. Meron na tayong pick up po, no? Papuntang Taguig to. So, madadaanan lang din natin. Pwede rin tayo umexit ng C6 papuntang Antipolo. Ngayon, alamin natin kung anong pipick upin natin mga master. Tawagan natin ngayon ang ating kliyente. Ayan mga master, nandito na po tayo. Lalamove po. Po. Hill po, Hill. Okay. Sakto lang. So, let's go. Ayan, okay na. Meron na tayong dalawa. So, itong booking natin para sa kaalaman ng iba mga master. Ito po wala pang tip to. Kung ito lang po ay normal na bayad lang. Lang to. 336 lang ang natin dito, ang magiging cash natin mga master, maliban na lang kung magbibigay ng tip, no? Yun, mas maganda yun pag ganun. Pero kung exact amount lang ang ibibigay ng client natin, 336 lang po ito. So kailangan madagdagan pa natin to papuntang Antipolo, no? Ang goal natin is kailangan at least 500 plus bago tayo makarating dun sa sa drop off natin sa Antipolo. Okay. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Nasira hindi nag-record yung camera natin kanina. So waiting na lang po tayo na bumaba yung ating kliyente. Okay. Okay na po. Yan, salamat po ma'am. Okay. Okay. So hanap na tayo ng iba pang syempre booking papuntang Antipolo. Kailangan natin mag-swipe ulit, no? Para meron tayong pambawi sa gasolina papuntang papuntang Antipolo. Yan, kailangan makachamba tayo ng isa pa. Okay, so ayan, maaga pa naman mga master, 10:25 pa lang, no? Yan, maghahanap tayo ng booking pa ngayon. No, nandito tayo ngayon sa may Acacia Taguig. Why po, Taguig to Cainta. Grabe. Ang ipapadala niya ice cream. Diyos me. Hindi nga natatapon pero natutunaw naman. Pas tayo dyan mga master. Mamaya matraffic tayo tapos mainit, matunaw yan. Lagot tayo dyan sa kanila. Dapat hindi pinapadala yung mga ganyan ice cream Mga master, napansin nyo, tignan mo, ako napansin ko to. Sobrang dami ng booking na nakatenga ngayon mga master. Ayan napakaraming booking na nakatenga ngayon. Grabe. Kasi ang bababa ng fare niyan, tapos malalayo. Syempre si rider, natututo na rin yan
Hindi yan magpapalugi, di ba? Yan, tingnan nyo, ang dami. No? Imagine mo, Tagig to Imus, 149. Imagine mo yun. Tagig Kawit, 144. Di ba? Tagig Binangonan, 130. Ganun kababa. Master, ayan, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyong kukunin yung mga booking na mabababa. Ayun, hayaan nyo silang matambak dyan para makita nila lamove yung yung nangyayari, di ba? Baka sakali lang magdagdag ng fare to pag ganyan walang kumukuha ng mga booking. Oh, napakarami oh. Ayan mga master oh, kita nyo ba yan? Ang dami niyan, kanina pa walang kumukuha. Meron din mga mga orange at saka dilaw. Oh, grabe. Grabe ito mga master. Kanina pa ako nag-aantay ng booking papuntang Taytay, Tagig, Taytay, Antipolo. Walang pumapasok na booking papuntang Taytay oh. Napakalupit talaga mga master. Kanina pa tayo, isang oras na tayo nag-aantay oh. Wala pa rin tayo makuhang booking. So ayan mga master, meron na tayong pick up papuntang Antipolo. Ay salamat, nakakuha din ng kasabay. So puntahan na natin to no, para ma-pick up na, para diretso na tayo. Via C6 na lang yung daan natin. Tawagan muna natin yung client natin para para alam niyang papunta na tayo. Tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Ay sa wakas meron na tayong meron na tayong booking. Ayan, pangatlong booking na to. Usually mga master, nag-aantay lang ako niyan bago makakuha ng booking, mga 30 minutes lang, tapos aalis na ako. Ngayon, sinagad ko na yung pag-aantay ko. 1.5 oras ako nag-antay para makakuha lang ng booking. Kasi hindi po pwedeng hindi po pwedeng itakbo natin tong isa na to dahil ang layo pa ng Antipolo. So malulugi tayo kapag ganun. Kaya talagang tsinaga ko talaga na dapat merong kasabay yung natin, Antipolo. At di naman tayo nabigo no. Nakakuha naman tayo ng kasabay papuntang Antipolo din. So ito na naman tayo mga master. Nandito na po tayo sa ating sa ating pick up point. Ay, yan. Yun, barya, sakto. Salamat po. Picture na lang. Okay, thank you po. So yun mga master, successful. So hindi na tayo lugi dito sa natin, sa biyahe natin, no? Meron na tayong 3. At to be exact mga master, so kanina meron tayong 140, tapos ito 131, so 271 plus 197 na makukuha pa mamaya doon. So assuming natin 200, so ang magiging cash natin is 471 pesos to be exact. Yan, matraffic yung napasukan nating kalsada kasi wala tayong choice dito talaga ang daan. Sa traffic, grabe, sobrang traffic doon. Buti nang nagsingit-singit tayo. So liliko na po tayo pupuntang C6. So, tapos dire-diretso na to Taytay. Ibigay muna natin yung resibo na hindi natin naibigay kahapon, and then after that dire-diretso na tayong Antipolo. Ayan. Yan mga master, nakaano na rin tayo, nakalabas na rin tayo sa matraffic na lugar dito sa may Pasig. Ay, Tagig pala. At nandito na tayo sa C6. Yan, mabilis na to. Yung kahapon pa yan sa deliver dito. Kasi may booking ako kahapon dito, dineliver ko yung ng goma yata yon. Nakalimutan ko yung resibo, kaya ngayon ko lang Pero ka-chat ko naman siya, tinext ko na. Mga master, wala na tayong problema. Okay na, solve na yung problema natin. So, yan, let's go. Back to normal delivery. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off, no. 200 meters na lang daw So, ayan mga master natin to. Hindi natin iakyat. Pabababain natin yung kliyente. Hindi naman to hindi naman naka-queuing service Ako po yung sa Lalamove po, yung pumick up kanina dyan. Ma'am, pwede po bang pa-contact nung drop off po natin? Kasi po, nandito na po ako sa parking po. Ma'am, hindi po ako pwedeng umakyat kasi po, hindi po naka-queuing service po.
Oo. Ma'am, pasabi na lang po na nandito po ako sa baba kasi meron din po akong dalang importante po eh. Ayan, sa mga magbo-book, kung gusto niyo umakyat kami sa second floor, abay ilagay niyo sa queuing service, nagtitipid kayo eh. Ang bilis-bilis ng delivery ko, tas paakyatin pa ako sa second floor. Wala namang queuing service to, mga master. Hindi ako aakyat. Tsaka baka mawala pa yung dala-dala natin dito sa baba eh. Hindi tayo magpapaalila sa mga ganyan, mga master. Sir, sa alala mo po ito, nandito na po ako sa may Pillam Light sa baba. Opo. Ayan, wait. Sir, ano po? Hindi po naka-queuing service to, sir eh. Hindi kasi linagay sa queuing service. Meron din po ako mga dalang importante, sir. Baka mawala po eh. Meron kasi akong dala, sir eh. Oo, dapat po 10 ba ang ano dito, sir? O yun nga po, sir eh. Kasi kung 10 ba ang guard dito, sir? Oo, sir, kasi okay lang sana, sir, umakyat ako. Okay lang sana umakyat ako, sir, kung wala akong dala. Oo. Kaso marami po akong dala eh. Oo. Pwede ba to, sir? Ganito na lang. Mamaya ako na lang i-drop off to kasi may dala-dala po ako. Kung hindi siya makakababa, ihahatid ko muna tong dala-dala ko na isa. Dito lang din po sa Antipolo. Hindi kasi linagay sa queuing service to, sir. Pag queuing service po kasi may additional na 70 pesos. 70 po. Plus 70 po. Ayan, umiikot nga po ako, sir eh. Wala akong makitang guard. Inikutan ko yung building. Pwede ko po bang iiwan doon lang sa guard? Makisuyo lang ako sa guard. Kasi tumatawag. Ayan, wala rin pong guard dito, sir. Saan? Pinatagal tayo dito. Abala to. Yan natin sila bumaba. Akyat pa tayo sa taas, no? Hindi nila kung okay lang to kung nilagay sa queuing service, akyat ko talaga to eh. Sir, naiwan ko na. Nasabi ko na sa kanya. Okay po, sige po. I beautified. Okay, sir, thank you. Okay na, mga master. Hindi talaga ako pumayag na iakyat kasi hindi naman naka-queuing service eh. Okay lang, akyat tayo mamaya, pero deliver ko muna yung isa. Hello po. Yes ma'am, naiwan ko na po sa guard. Pipick upin na lang po sa baba. So yun mga master, let's go. Puntahan na natin yung natin, yung kliyente natin dito. Grabe oh, abala oh. Pero okay lang, okay lang. So yun mga master, puntahan na natin tong isang natin, kliyente natin. Grabe, natagalan tayo. 1.9 kilometers. Mukhang pinalo up na tayo nung kliyente natin kung nasa na raw tayo. Wala magagawa, ganun talaga. Mag-aantay talaga sila kasi syempre kailangan kumita. Hindi pwedeng hindi pwedeng wala nang ngayon, priority. Gusto nila mabilis, dagdag sila. Pag exact amount lang, antay sila. So yun, isa mga master, hindi ko talaga inakyat. Bahala sila bumaba. Silang bumaba, di ba? Walang queuing service eh. Tsaka sabi nung kausap ko, 30 pesos lang daw ang queuing service. Ang kaya siya nakakuha ng ganun. Hindi dapat nag plus 30 sila kanina pa, di ba? Kaso wala eh. Sakto lang eh. Huwag kayo magpapauto sa mga ganyan mga master kasi kapag pumayag kayo ng ganun, sa susunod ganun pa rin ang gagawin nun, di ba? Sabihin nila pwede naman pala eh. Pag pinamihasahan nyo sila, uulit-ulitin lang yung mga master. Pero kapag sinabihan nyo naman yung mga yan at hindi kayo pumayag, sa susunod yan malamang magdadalawang isip na rin yan. Lalo na kung nagmamadali sila, baka maabala sila eh, di ba? So dapat yung mga rider
yung mga ibang rider, hindi nagpapauto sa mga kliyente. Ang mahal ng gasolina mga master, ang baba ng fare, tapos papauto pa ba kayo? Di ba? Magpapauto pa ba kayo? Ang mahal ng gas, ang baba ng fare nila, alam mo, magpapauto pa rin kayo? Pambihira naman, ang baba ng anong fare eh. Wala nang additional, nagpapauto pa din. Hindi pwede. Dito na po tayo sa ating sa ating drop off, no? O magagalit na yung Ay, oh, kayo sir. Paikot-ikot ako dun, mali pala yung ko. Ito sir, checkin nyo po. Okay na, sige boss, thank you, thank you. Ganun lang mga master. Magdahilan ka lang, 200 pesos din yun. Uy, thank you, pasensya na sa talagang no choice kayo. Matatagalan talaga kapag ganyan, di ba? Makakarating naman na maayos sa mga parcel nyo mga master. Basta lang, konting pasensya lang sa aming mga rider kasi kailangan kumita, ganun talaga. Antipolo at kaka-drop off lang natin, no, ng dalawa, halos magkasunod lang yung drop off natin, magkalapit lang, no. So ayun, successful naman. Tingnan natin kung bababa ratings natin, baka i-report tayo medyo natagalan tayo dito sa una nating pick up pero okay lang yan, meron talaga. Sir, nandito tayo sa Antipolo ngayon, no, sa may sumulong highway, at maghanap na lang po tayo ng booking pabalik ng south. Hanap lang tayo ng pwesto na maganda-ganda, yung kahit umulan hindi tayo mababasa. Alright, so ayan mga master, nandito pa rin tayo sa Antipolo. Ang oras po ay alas 2 ng hapon at wala pa rin tayo makuha booking pabalik, no. Sobra ginutom ako kaya ayan, tumigil muna ako dito sa gilid sa kainan dito. Ayan, no, tingnan natin nga to kung makuha natin to mga master. Meron dito Taytay Pinesville Subdivision. So saan yun? Ayun, no, nakuha natin. Tingnan natin mga master kung saan to. Dito lang to sa gilid. Okay, so puntahan na natin. Ayan, 90 meters lang ang layo sa ating sa ating you have arrived. Ano nangyari? So saan banda tong Pinesville Subdivision na to? Kakahanap natin ng booking. Ayan, nakakuha na tayo ng booking. Hello po ma'am, saan po kayo banda ma'am? Okay, so ayan mga master, nakakuha din tayo ng ng booking. Tagal natin nag-antay, grabe. So isa pa, hanap pa tayo ng isa. Ito, meron pa dito Taytay Pasay, baka sakali matsambahan natin to. Ayan mga master, nakakuha na tayo ng ng booking, no. Dito sa dito sa Taytay papuntang Parañaque to. So sakto lang. Ayan, meron na tayong mga booking. Dalawa na yung booking natin. Dito lang natin to pipick upin sa may sa may SM Taytay. Boss, saan ang RDU ng building B? RDU. Ikot dito. Okay, sige, salamat. So, ayan po mga master. Ito na. Meron na tayong booking. Plano. Alright, so unahin natin syempre yung isa. Bago yan sa Parañaque, huli na yan. Unahin natin yung sa Taguig. Okay na to, dire-diretso na to. Wala nang to mga master, wala nang likuan. Wala na tayong top up Pero gagawin natin yan, didiskartehan pa natin yan. Pwede pa tayo maka-6 na booking mga master. Tingnan nyo, pag na-drop off natin tong isa na to, pwede pa natin wag mo nang i-close yung isang natin, isang drop off, para makakuha pa tayo ng isa pang booking para pang 6. Grabe, kapote na nga tayo. Right. So ayan mga master, medyo tila na yung ulan, no. Umano na rin ako, sumibat na rin ako. Kaso lang medyo may patak-patak pa rin. Sana sana humina na to. Mukhang daan lang naman.
Tinamad na ako magkapote kasi hindi naman ganun kalakas yung ulan. Parang daan lang. Tapos ito, patak-patak lang oh. At ayan na nga mga master. Wala akong mic. Tinago ko rin yung intercom ko kasi mapapasa. So, ayan po. Pasigaw na lang po na ako mag-vlog. Ayan, papunta na tayo sa sa Taguig para i-drop off itong natin, itong parcel natin. Yan po. Mamaya na. Pero nandito na po tayo. Hindi ko alam kung saan dito. Alright. So yan. Nandito na tayo sa sa ating drop off. Oo, 147 lang. Hindi nyo talaga ako makikita kasi nandun ako eh. Hindi ka dumaan dito? Dito din ako dumaan. Doon ka galing sa likod? Oo. Hindi ka dito sa pinakamin? Hindi. Kaya pala, salamat. Sige, thank you. Ma'am, saan po banda rito, ma'am? Nandito po ako sa may, malapit po sa may ano ba tong natin? Sa mismong pinpoint po kasi ako pumunta eh, sa may coffee box. Sa may coffee box po. Coffee box, sa may Mitas Tire. Hit na ngayon pag masyado mababa na yung fare ngayon. Uy, yung layo ng pinanggalingan yun, pero 133 lang. Sige boss. 6 na booking no. Bago natin i-close yung isa, meron tayong nakuhang booking dito papunta dun sa loob no. Diyan. Tama ba to? Kukunin daw natin sa guardhouse yung yung tawag nito item. So okay no. So ngayon i-close na natin yung isa nating booking mga master. Eto to. Etong 92 na ito, pauwi na to. Last booking na yan eh. So nakachamba pa tayo, naka-6 na booking pa tayo mga master. Kaso negative tayong malala nito mga master. So kanina 2 pesos, 3 na lang yata, 8 na lang yung natin, top up. Kaya hindi ko muna clinose to, naghanap muna ako ng booking na makukuha. So ngayon meron na tayong nakuha booking, pwede natin i-close yan. So yun, nakalagay naman sa note, kunin daw natin yung item sa guard. Kaya si Kuya Victoriano. Okay, tama. Hill. Mabigat, teka lang. Boss, pwede pa pahawak. Doon ko lalagay sa likod para safe. Alright, so yun mga master, nakuha na natin ang ating pang-6 na booking papuntang Las Piñas. So saktong-sakto lang, pauwi na ako. Okay, sumakto yung natin, yung game plan natin mga master. Okay, so yun, let's go. Kaka-pick up lang natin. Na tayo dito mga master. Nagkaroon ako ng ayun, negative 17 na tayo. Negative 17 na tayo mga master. So malamang pag binaba natin to, magdi-negative tayo, 20 plus. Hindi pa umabot sa 900. So sa 6 po na booking, ang kinita natin is 881 pesos. Ayan. Tapos i-minus natin yung gasolina natin na 150. So meron pa tayong magkano na? 730. Tama ba? O yun. So yun po yung kinita natin mga master, 730. Mga master, wala pang 30 minutes no? Nandito na tayo sa ating drop off. Konting-konti na lang. Yes sir, lalamove po. Nandito na po ako sa sa may ba tong congruent glass and aluminum. Boss, paabunuhan daw muna, sabi ni Poy. 92 lang. So yun, success na po ang ating ang ating biyahe ngayon mga master. At yan, kumita na po tayo ng tama yung sabi ko kanina, 870 plus no. So yan po ang ang ating kinita ngayong araw. Hindi tayo maabot ng 1,000. Kulang-kulang 900 pesos sa 6 na booking. At ang oras po ay
Anong oras na ba? 5:30 ng hapon. So, lumabas tayo kanina ng mga ano na yan, mga magte-10 na ng umaga. Ayan. So, okay naman yung biyahe natin, oh. Smooth lang. Kaso lang talagang medyo mababa na talaga yung fare. Kaya hindi tayo umabot ng 1,000, aba. Usually kapag ganitong ganitong booking, 6, nakaka 1,000 plus na tayo niyan, mga master. So, ayun po. May bale, okay pa rin naman kahit papaano, no. Kumita pa rin naman tayo ng ng decente pa rin naman. Lagpas minimum pa rin naman. At kahit na may gasolina tayong imama-deduct, no. At pumasok naman sa so pasok sa game plan natin yung ginawa natin na nagpa-negative tayo tapos kumuha tayo ng last booking sa Las Piñas, no. So yun. Okay, so yun mga master, hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong araw na ito. At maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin. At yan, maraming salamat din sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Maraming salamat sa panonood ng mga short video natin at yung ibang mga content natin sa Marilake. Yan, thank you po sa inyong lahat. So, thank you and God bless po sa inyong lahat mga master. Okay, so thank you po sa inyong lahat.